Hinihinalang pinatay sa loob mismo ng luxury van ang driver na dinukot o nang dinukot na estudyanteng Chino na pinutulan pa ng daliri. Saksi, si Ian Cruz. Biden o UP sa likod ng luxury van na ito na pag-aari ng 14 anyos sa estudyanteng kidnap victim. Tugma ito sa sinabi ng ina ng biktima sa isang panayam na may bumanggas sa sakyan ng anak matapos siyang sunduin ang kanilang driver mula sa kanyang paaralan sa Taguig at bago siya dukutin. Basag din ang monitor sa dashboard at tanggal ang digital rearview mirror na naglalaman ng storage device ng mga kamera ng sasakyan. Naiwan lang ang kableng dating nakakabit dito. Bago matagpuan ng estudyanteng Chino, unang natagpuan ng van sa San Rafael, Bulacan noong February 21, kasama ang driver nitong nakadapa sa sahig sa likod ng driver's seat. Nasa likod umano ng lalaki ang kanyang mga kamay pero wala namang tali. May marka umano siya ng bigti sa lieg at may wire na natagpuan ang mga otoridad. May saksak din sa ulo at tagiliran ng biktima. Sa tingin ng mga pulis, sa loob ng sasakyan pinatay ang driver. Yung amount po ng blood dun sa floor is parang dun po talaga siya tumulo. Posible rin daw napatay na ang lalaki nang mabilisang iwan sa lugar ang van. Sa lugar na ito, sa gilid ng punong kamatsile, inabandona ang isang luxury van kung saan natagpuang patay ang isang lalaki na driver ng nasabing van. Itong lugar na ito sa Barangay Kaingin dito sa San Rafael, Bulacan ay 100 meters lamang ang layo mula sa bypass road na nagsisilbiring daanan mula North Luzon Expressway patungo ng norte. Malamang daw ay kabisado ng mga suspect ang lugar at posibleng madilim na nang abandonahin nila ang van. Ilan pa sa mga nakuhang ebidensya ng San Rafael Police ang 3 upper athletic uniform ng PNP at 2 pang-ibabang uniforme. Tugma rin ito sa sinabi ng ina ng estudyante na nakadamit pang pulis ang mga dumukot sa kanyang anak. Nakakalat na po siya eh. Dito po, meron po dito sa second row tsaka meron din po dun sa third row. Yung pants po sa third row seat na namin nakita. Ayon sa ina ng dinukot na Chinese, ang kanilang driver ay dati umano nagtrabaho sa casino sa Clark at madalas ipinapakita ang kotse at tirahan sa social media, kaya posibleng naging target ng masasamang loob. Nakalabas na sa ospital ang estudyante na pinutulan pa ng daliri ng mga dumukot sa kanya. Patuloy ang pagtugis sa mga kidnapper, kabilang ang person of interest na si Wang Danyu alias Baolong. Dekada 90 nang gawing target ang maraming Filipino-Chinese na mga kidnap for ransom group. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga negosyante bago matigil ng mga otoridad. Ang pagdukot sa binatilyong Chino may kinalaman sa Pogo ayon sa DILG. Ang ilang grupo ng mga negosyante may iba-ibang pananaw sa kung dapat ba itong magdulot ng pagkabahala at kung may epekto ito sa kumpiyansa sa pamumuhunan. It's just isolated naman, hindi naman all over in the Philippines. So, para sa akin, okay lang yan. Every isolated dahil ito mga pogo, mga remnants, mga loko-loko. Nag-uusap-usap kami dun sa mga business associates, no? And it looks like they're really concerned. How can we even encourage investors to go to our country if we cannot even guarantee them of their safety? Pero higit daw sa problema sa peace and order, mas malaki ang epekto sa negosyo ng red tape, presyo ng kuryente, presyo ng langis at iba pang hamon sa pagninegosyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.